Sa mundo ng showbiz, hindi lahat ng love story ay may happy ending. Kahit pa sa mga sikat na hinahangaang artista. Maraming artistang babae ang minsan na naniwala sa pangakong panghabang buhay. Pero nauwi sa sakit nang sila iiwan na kanilang unang asawa. Sa video ito, tatalakayin natin ang mga kwento na kanilang pinagdaanan mula sa matinding heartbreak hanggang sa huling pagbangon. Mula sa isang love story na nagsimula sa musika, nauwi sa masakit na hiwalayan ang pag-aasawa ni Nikki Valdez at Christopher Lina. Nakilala ni Nikki Valdez sa kanyang unang asawa sa isang side A concert sa Toronto noong 2003. At dito nga nagsimula ang kanilang relasyon. Nagpakasal sila sa isang civil wedding noong 2007 sa Canada, kung saan nakabase ang businessman niyang asawa. Gayunpaman, tumagal lamang ng 2 taon na kanilang pagsasama at naghiwalay sila noong 2009. May anak sila na si Olivia na pinanganak na may isang congenital condition sa kamay. Ayon kay Nikki, ang paunahing dahilan ng kanilang paghihiwalay ay irreconcilable differences na lalo pang lumala dahil sa third party involvement. Inamin niya na kahit noong boyfriend at girlfriend pa lamang sila, may history na ng infidelity na kalaunan ay nagdulot ng mas malalim na problema sa kanilang pagsasama. Naging emosyonal ang kanyang pag-amin sa isang press conference kung saan sinabi niyang pareho silang may pagkukulang. Tuluyang na-finalize ang kanilang divorce sa Canadian court noong 2011. Sa kasalukuyan, masaya na siya sa kanyang ikalawang asawa na si Luis Garcia. Naging magkasintahan sila mula 2014 at nag-propose si Luis sa vegan noong 2017 at nagpakasal sila sa isang pribadong seremonya sa Hong Kong noong 2018. Si Ami Perez na isang batikang TV host ay una ikinasal sa dating bukalista ng South Border na si Brix Feraces. Nagbunga ng relasyon ng isang anak na si Adi. Pero matapos ang 9 na taong pagsasama, naghiwalay at naanol ang kanilang kasal. Hinamin niya Ami na nauwi sa hiwalayan ng kanilang pagsasama dahil sa isang rush marriage. Ayon sa kanya, nagmadali siyang magpakasal sa murang edad, kaya hindi naging matibay ang pundasyon ng kanilang relasyon. Ikinuwento rin niya na parang roller coaster ang kanyang emosyon matapos ang separation. Isang yugto ng buhay na puno ng pagsubok. Bigla na lang din daw nawala itong si Briggs at hindi na mahagila pa kung saang lupalop. Sa kabila nito, hindi siya nagpatalo sa masamang karanasan. Natuto siya mula sa kanyang nakaraan at naging mas matatag bilang ina. Ngayon, masaya na siya sa kanyang ikalawang asawa na si Carlo Castillo na naging katuwang niya sa pagbuo ng mas maayos at mas matibay na pamilya. Hamaktresa si Maggie Wilson at negosyanteng si Victor Consunhi ay dating kilala bilang isang power couple. Ang kanilang relasyon ay naging kontrobersyal at nagdulot ng maraming usapin mula sa publiko. Nagsimula ang relasyon nang sila'y magkita sa isang social event. Agad na nagkaroon ng interes si Victor kay Maggie at sinimulan niya itong ligawan. Kahit na may nobyo pa noon, si Maggie. Sa una, hindi niya natipuan si Victor. Hanggang sa tuluyan niyang makuha ang tiwala at damdamin ni Maggie. Noong Disyembre ng taong 2010, ikinasal sila sa isang beach wedding sa Legazpi, Albay. Akalang pag-iibig ay nagbunga na isang anak na lalaki na itinuturing nilang pinakamahalagang bunga na kanilang relasyon. Subalit sa paglipas ng 10 taon na pagsasama, inanunsyo ng mag-asawa ang kanilang paghihiwalay noong 2021. Ayon sa mga lumabas na ulat, ang paunahing dahilan ng kanilang hiwalayan ay ang umano'y pangangaliwa ni Victor. Noong 2022, sinampahan naman ni Victor si Maggie ng adultery sa kadahilan ng nangaliwa din daw ito sa kanyang dating business partner na si Tim Connor. Matapos sa malang separation, dumaan sila sa maraming kontrobersya at nagkaroon ng legal at personal na labanan, kabilang mga kaso sa korte. Ang sikat na TV host na si Donita Rose ay unang ikinasal kay Eric De La Rama. Mula sa pagiging childhood friends, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Hanggang sa nagpakasal sila noong 2003 sa Santa Barbara, California. Noong 2004, isinila ang kanilang anak na si Joshua Paul.
Sa ilang taong pagsasama, dumanakal ang relasyon sa matinding pagsubok. Ang isa sa pinakamalaking hamon ay ang long-distance relationship dahil si Eric ay nasa US habang si Donita ay nagtatrabaho sa Pilipinas. Sa isang interview, inamin ni Donita na naging mahirap ang komunikasyon at naging on and off ang kanyang relasyon. Noong 2016, inamin ni Donita sa podcast na si Eric ay may ibang babae na at ito ang naging punto na kanilang paghihiwalay. Nagulat si Donita na makita niya ang profile picture ni Eric sa Instagram na may ibang babae. Nag-sorry man daw si Eric pero hindi na siya handa pang ayusin ang kanilang relasyon. Kaya naman dumating sila sa desisyong maghiwalay na at formal na na-finalize ang kanilang divorce sa US. Pasakit man, natutunan ni Donita na maging mas matatag para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Gayon, si Donita raw sa isa ng chef at muling nakatagpo ng pag-ibig at ikinasal kay Felson Palad, isang singer na nakabase sa Amerika. Hindi lahat ng kasal ay nagtatagal, kahit patila perpekto sa mata ng publiko. Gaya na lang na kay Dr. Vicky Bello at Atom Henares. Si Dr. Vicky Bello ay unang ikinasal kay Atom Henares, isang Filipino businessman na nagmamay-ari ng Progressive Broadcasting Corporation na siya ring may-ari ng channel ng UNTV News and Rescue. Unang nagkakilala ang dalawa nang sila'y maging hurado sa isang beauty pageant. Mula sa pagkakaibigang yon, labo ang isang pamilya na nagkaroon sila ng dalawang anak na sina Quark at Cristel Henares. Sa loob ng maraming taon, itinuring sila na isa sa mga tahimik at matagumpay na celebrity couples sa bansa. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nagbago ang kanilang mga pangarap at direksyon sa buhay. Hindi dahil sa iskandalo o malaking away ang kanilang paghihiwalay, kundi dahil sa pagkakaiba ng priorities at personal growth. Sa kabila ng hiwalayan, pinili nilang manatiling magkaibigan at magkapartner sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa likod ng kanyang tagumpay, dalawang beses ding nasubok ang puso ni Aiko Melendez. Unang ikinasal si Aiko kay Jo Marie Iliana. Bagamat nagkaroon sila ng anak, gayon pa man nauwi rin sa hiwalayan ang kanyang relasyon. Matapos ito, muli siyang ikinasal kay Martin Chicane, na naging ama ng isa pa niyang anak. Ngunit hindi rin ito nauwi sa pangmatagalang pagsasama. Isa daw sa mga rason ng hiwalayan ay ang age gap. Wala din daw gusto ang mga magulang ni Martin kay Aiko. Si Agot Isidro ay isang kilalang singer-actress na naging aktibo sa mga independent films. Noong 2000, nagpakasal siya kay Manu Sandejas, isang dating TV show host. Hindi direktang inilahad ng dalawa ang rason ng kanilang breakup, pero may mga ulat na maaring isa sa mga dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa ay hindi nila pagkakaroon ng anak. Pagkatapos naman ng paghihiwalay ni Manu, nagkaroon siya ng long-term relationship kay Florine Hilpay, isang human rights lawyer at dating solicitor general. Sa kasalukuyan, sa edad ng 59, nananatiling single si Agot Isidro at walang balita tungkol sa bagong asawa o formal na karelasyon. Mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang matagumpay na karera sa pag-arte at patuloy na pagiging aktibo sa industriya. 2019 na pakasalan ni Michelle Madrigal ay isang atleta at football player na si Troy Woolfolk. Matapos silang mag-swipe sa isa't isa sa Tinder, mabilis silang naging magkaibigan at unti-unting nabuo ang isang malapit na relasyon. Sa loob lamang ng 6 na buwan, nagbumagal ng pagmamahalan at nagkaroon sila ng anak na babae na pinangalan ng Anika. Pero tumagal lang ng 4 na taon ang kanilang relasyon. Ayon kay Michelle, naghiwalay sila ni Troy dahil napagtanto nilang hindi talaga sila compatible. At kahit malakas ang kanilang chemistry noong umpisa, hindi ito sapat para magtagal ang kanilang pagsasama. Ibinahagi rin niya na pareho silang hindi na masaya at dumating sa punto na mas pinili nilang maging tapat sa sarili kaysa ipilit ang relasyon. Nilinaw ni Michelle na walang third party sa kanilang panghihiwalay at naging maayos at mutual na kanilang desisyon. Matapos walang divorce,
nag-move on si Michelle at muling natagpuan ang pag-ibig noong 2024. Ikinasal siya sa kanyang kasalukuyang asawa na si Kevin Neal. Mula sa isang maagang pag-aasawa na tumagal lang halos 2 dekada, hinarap ni Regine Tolentino ang isang masakit na katotohanan. Napakasal siya kay Lander Vera Perez noong 1998 sa mulang edad na 18. Tumagal naman lang pagsasama ng halos 18 years at nagkaroon sila ng 2 anak na babae. Ngunit nauwi rin sa hiwalayan ang alang relasyon dahil sa issue ng infidelity. Inamin ni Regine na natuklasan niya ang ebidensya ng pangangaliwa ng kanyang asawa. Narabis niyang ikinalungkot. Mas lumala ang kanilang problema nang siya ay nag-mature at naging independent. Hindi umano nakadya si Lander sa kanyang pagbabago. Noong 2016, dumaan siya sa isang napaka-emosyonal na yugto na kanyang buhay. At kalaunan, naisipan niyang tanggapin na lang at bitawan ang kanilang relasyon. Hindi naging maayos ang kanilang co-parenting at siya mismo ang nagtaguyod sa kanilang mga anak nang walang suportang pinansyal mula sa asawa. Sa ngayon, masaya na muli si Regine at muling nakatagpo ng pag-ibig sa katauhan ni Don D. Narciso, isang photographer. Isang matamis na pag-ibig na nauwi sa masakit na pagsubok. Ganito naman nagsimula ang kwento ng marriage ni Camille Prats. Ikinasal ang actress na si Camille Prats sa kanyang unang asawa na si Anthony Linsangan noong 2008 sa Los Angeles, California. Kaagad nagbungakan ng pagmamahalan nang biyayaan sila ng anak. Ngunit ilang buwan matapos ang kanilang church wedding, isang matinding pagsubok ang dumating. Na-diagnose si Anthony ng isang malubhang uri ng cancer sa lalamunan. Mula noon, hinarap ni Camille ang buhay bilang asawa na nag-aalaga ng may sakit habang patuloy na nagtatrabaho. Ibinuhos niya ang oras, lakas at pagmamahal sa kanyang asawa sa gitna ng laban nito sa cancer. Sa kabila ng gamutan at panalangin, patuloy na lumala ang kalagayan ni Anthony. Pero sa kasamaang palad, noong 2011, pumanaw si Anthony sa murang edad. Lubang naapektuhan si Camille emotional at mental sa mga panahon iyon. Inamin niya sa mga panayam na dumaan siya sa matinding lungkot at adjustment bilang isang batang byuda. Sa kabila nito, pinilit niyang maging matatag para sa kanyang anak. Makalipas ang ilang taon, natutunan niyang muling buksan ang puso sa bagong pag-ibig. 2017 ay kinasal siya sa ikalawang pagkakataon sa businessman na si Vijay Yambao. Sa kabila ng sakit na nasirang relasyon, ipinakita ng mga Filipina celebrities na ito na hindi doon natatapos ang kanilang kwento. Bagkus, ito ay isang bagong simula para sa mas malinaw na direksyon, mas matibay na puso at mas tunay na kaligayahan.